Amitabha, ang mapagkumbabang monghe na ito ay nagmula sa Jinshan Temple. Ang aking Dharma name ay Xuandua. Wala akong pakialam kung ikaw ay mula sa Jinshan Temple o Silver Mountain Temple. Umungol ang demonyo, pero ngayon, sinira mo ang aking mabuting gawa. Kailangan kong gilingin ang iyong kaluluwa at ang rabbit bastards na iyon sa alikabok. Ang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa demonyo ay nagpagawa kay Liu Shi, kahit na nakatago sa likod ng monghe, na makaramdam ng labis na hindi komportable. Pero ang monghe ay tumayo ng matatag na parang isang sinaunang puno sa isang bagyo nang walang anumang senyales ng hindi komportable sa kanyang mukha. Nagnanakaw ka ng mga kaluluwa ng iba para sa iyong sariling cultivation. Iyon ay labag sa kalooban ng langit. Bakit hindi mo hayaan ang mapagkumbabang monghe na ito na iligtas ka mula sa pagdurusa na ito? Alisin ang iyong karma at tulungan kang ma-reborn sa paraiso. Magsisi at bumalik sa baybayin sa iyong susunod na buhay. Iligtas mo ako. Biglang inihagis ng demonyo ang kanyang ulo sa likod at tumawa ng malakas. Pagkatapos ay naging mas mahaba ang kanyang buhok sa bawat tawa. Kung gayon, tingnan natin kung sapat ka na. Ang kanyang buhok ay nagbago sa malalaking madilim na ulap, na nagmamadali patungo sa monghe, at kay Limo. Naramdaman niya na kung siya ay magulo sa bagay na ito, tapos na siya. Sa kabutihang palad, ang magic power ng monghe ay sapat na mataas upang lumikha ng isang barrier sa oras, na pinananatili silang parehong ligtas. Nagbuntong hininga siya at iniabot ang alms sa kanyang kamay kay Liu. Maliit na benefactor, maaari mo bang protektahan ito para sa mapagkumbabang monghe na ito? Sa isang sandali, inabot ni Liu para kunin ito, ngunit halos madurog siya sa bigat. Malinaw, ang monghe ay hawak ito ng walang kahirap-hirap gamit ang isang kamay, ngunit para sa kanya, naramdaman itong kasing bigat ng 1,000 pounds. Sinubukan muling magtanong ng mapagkumbabang monghe, sa huli, papayagan mo ba ang mapagkumbabang monghe na ito na iligtas ka? Hindi sumagot ang demonyo, ngunit ang buhok nito ay marahas na tumusok sa hadlang, diretso patungo kay Liu. Natakot siya ng husto at itinaas ang gintong mangkok ng limo sa kanyang kamay, na hindi inaasahang hamarang sa pag-atake ng halimaw. Kinuha ng monghe iyon bilang sagot ng demonyo. Dahil iyon ang kaso, hindi na niya ito bibigyan ng pagpipilian. Itinaas niya ang tungkod sa kanyang kamay, pagkatapos ay ibinagsak ito, pagkatapos ay itinaas ito muli, pagkatapos ay ibinagsak ito muli, at sa bawat paghampas niya, tumama ito ng husto sa halimaw. Hindi mo pinapahalagahan ng isang toast, kaya gusto mong uminom ng parusang inumin. Malinaw na binigyan kita ng mukha, ngunit ayaw mong pahalagahan ito. Hindi mo ba tinatanong kung sino si Xuando? Handa akong iligtas ka. Iyon ay pabor sa iyo, at nangangahas kang tumanggi. Nasaksihan ni Ling Musay ang brutal na pambubugbog sa harap niya. Ang kanyang bibig ay ganoon kalawak, hindi niya ito maisara. Sino ang mag-aakala na ang tila mabait na master na ito ay magiging desidido kapag kumilos siya? Ang alam lang niya ay pagkatapos bugbugin ng paulit-ulit, ang demonyo ay maaari lamang magmakaawa para sa awa, nangangakong magbago. Kinunsinti ng monghe ang buhay nito at hindi nakalimutang magbanta na kung hindi ito masunarang magbabago sa hinaharap, tiyak na hahanapin niya ito at gagawing kumalat ang kaluluwa nito. Oo, master, hindi na ako nangangahas na kumilos ng padalos-dalos muli. Nagmadaling yumukod ang demonyo at tumakbo palayo. Pagkatapos ay bumalik ang dakilang master sa kanyang benevolent na hitsura, kinukuha ang limos mula sa kamay ni Lius. Salamat, benefactor. Hindi, master, hindi kailangan magpasalamat sa akin. Nang inig si Liu sa takot mula sa pagsaksi sa karahasan kanina lang. Ang kanyang kasalukuyang kilos at ang kanyang kilos kanina ay malinaw na hindi parehong tao. Tila napansin ng monghe ang nalilitong ekspresyon ni Limo at tiniyak sa kanya. Benefactor, hindi kailangang matakot. Ang masamang demonyo ay nasupil na ng mapagkumbabang monghe na ito. Ililigtas siya ng mapagkumbabang monghe na ito at gagabayan siya sa matuwid na landas. Kasama niyan, lumingon siya at umalis. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, huminto ang monghe, sinasabing nakita rin niya na nawala ang lahat ng 7 piraso ng kaluluwa ni Limuker. Ang pagtatagpo sa isa't isa ngayon ay maaaring ituring na tadhana, kaya inalis niya ang rosaryo sa kanyang palso at ibinigay sa kanya. Sa proteksyon na ito, magiging ligtas ang benefactor.
Hindi makakalapit ang mga ordinaryong masasamang espiritu sa benefactor. Inabot ni Leo ang kumikinang na string ng mga kwintas sa kanyang kamay. Sobrang tuwa na hindi maipaliwanag, yumuko siya ng malalim upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngunit ang dakilang master ay nawala na. Ngayon ay mayroon na si Leo ng talisman ni Ling at ang Buddhist beads ng monghe, kaya medyo mas ligtas siya. Ngunit hindi ito maaaring tumagal magpakailanman. Naramdaman niya na kailangan niyang bilisan ang proseso ng pagkuha ng kanyang 7 kaluluwa upang hindi na siya magpatuloy na mamuhay sa balisang estado na ito. Kinabukasan, maagang bumangon si Leo at tumayo sa kalye na naghihintay. Hinihintay niya si Liking na dumaan sa kanyang daan pabalik mula sa pagsasanay upang pasalamatan siya para sa talisman. Ngunit bago pa man dumating si Liking, nakasalubong na ni Leo si Liu Hania. Sa unang bagay sa umaga, ang kanyang mukha ay baluktot na parang may utang si Leo sa kanya, na talagang nagpagalit sa kanya. Ngunit ang pagiging masungit ni Leo ay mabilis na nawala dahil dumating si Ling Qing. Liu, anong ginagawa mo dito? Sa sandaling narinig niya ang boses ni Lei Kings. Nagmamadali siyang lumapit at kinuha ang kanyang kamay. Ate, nakatagpo ako ng multo muli kahapon. Noong una, naisip ni Lian Qing na nakatagpo lang si Liu ng ilang ligaw na espiritu na naghahanap ng tulong, tulad ng batang babae kahapon. Ngunit pagkatapos marinig niyang ikinwento ang buong kwento, naging masama ang ekspresyon ni Lei Qing. Dahil ang isang multo na maaaring kontrolin ang yin energy upang saktan ang mga tao at maging condensed ito sa ghost claws ay tiyak na hindi ordinaryong vengeful spirit. Ayon sa description ni Liu, ang cultivation ng multo na ito ay sobrang taas. Halos handa na itong makalusot at maging isang third realm na masamang espiritu. Mabuti na lang at dumating ang monghe na iyon noong siya ay dumating dahil kung ikaw ay mula sa Buddhist o Taoist na sekta, mas madali mong harapin ang mga multo kaysa sa mga regular na cultivators. Tingnan mo, ate, ito ang ibinigay sa akin ng monghe na iyon. Inabot ni Liuhi ang prayer beads sa harap ni Lin Qing. Sinuri niya ang mga kwintas sa loob ng ilang sandali at pinagtibay na ang monghe ay dapat na may cultivation na mas mataas pa kaysa sa kanya. Walang pakialam si Liu sa anuman sa mga iyon. Gusto lang niyang malaman kung mayroong paraan upang pigilan ang multo. Ayaw niyang mamuhay sa patuloy na takot na tulad nito. May paraan, sabi ni Leian, ngunit ang iyong cultivation ay masyadong mababa upang matuto ng anumang divine abilities. Kung hindi, palaging may mga Taoist arts. Ang paghahagis ng Taoist arts ay hindi nangangailangan ng malalim na cultivation. Ngunit ang Taoist arts na kabilang sa isang sekta ay lihim, hindi dapat ipagkalat. Ang sinumang sumali sa isang sekta ay kailangang manampa ng panunumpa na ito. Kung sirain nila ito, sila ay sasalubungin ng kidlat. Pagkatapos makinig sa paliwanag ni Lian Qing, napagtanto ni Liam Moa na wala pa ring solusyon para sa kanya, kaya maaari lamang siyang bumantong hininga. Gusto ko lang na mabilis na palakasin ang aking cultivation. Sinabi niya lang ito ng casual, ngunit biglang binunot ni Lian Qing ang kanyang espada at itinapat ito sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay sobrang tindi na nagkaroon ng goosebumps si Liu sa buong katawan. Liu, mas mabuti pang tandaan mo ito. Walang mga shortcut sa cultivation. Kung pipilitin mong paikliin ang iyong oras ng cultivation, sa huli ay masasaktan mo ang iyong sarili o ang iba. Inakala ni Liu na ito ay isang malaking bagay, ngunit malinaw siya sa kanyang budi tungkol sa problemang iyon. Kahit na ang kanyang lakas ay mababa pa rin, hinding-hindi gagawin ni Limas ang anumang immoral o masama. Sa pagkakita sa kanyang matatag na saloobin, binawi ni Li Yiqing ang kanyang espada. Sa totoo lang, hindi niya intensyon na takutin si Lai Mu siya. Natakot lang siya na baka maging masyadong menipin siya at pumunta sa maling landas. Ang landas ng cultivation ay hindi kailanman naging madali. Hindi mabilang na tao na gustong paikliin ang daan patungo sa tagumpay ay pumili ng mga shortcut, nag-aabala sa mga dark arts, kinukuha ang mga kaluluwa ng iba, umiinom ng sariwang dugo ng iba. Ang ganitong uri ng masamang cultivation ay tiyak na tinatanggihan sa mundo ng cultivation, at hindi nila maaaring makatakas na mahuli hanggang sa huli. Kung tutuusin, isang buwan na ang nakalilipas, isang lalaki na nahulog sa masasamang paraan ay magkasamang hinuli ng mga pamilyang Buddhist at Taoist. Wala ni isang piraso ng kanyang kaluluwa ang natitira ngayon.
Gayunpaman, sinisi din ni Lianqing ang kanyang sarili para kay Liam na nakatagpo ng isang vengeful spirit at muntik nang mawala ang kanyang buhay. Pagkatapos isipin ito, ibinigay niya sa kanya ang espada na palagi niyang dala. Ang Qinghong Sword na ito ay isang dissenting magic artifact. Kung dala mo ito, ang mga ordinaryong multo at demonyo ay mag-iingat sa iyo. Si Limula ay noong una ay nag-aatubili na tanggapin ito, ngunit dahil patuloy na itinutulak ito ni Luanqing sa kanyang mga kamay, wala siyang pagpipilian. Bilang karagdagan, binigyan din niya si Liuna ng isang kopya ng Basic Daoist Cultivation. Sa loob, mayroong isang talaan ng ilang pangunahing impormasyon tungkol sa cultivation, na dapat ay makakatulong para sa isang newbie na tulad ni Liu. Kahit na may Qinghong Sword at ang mga prayer beads na iyon, ang problema ay hindi ganap na nalutas. Dapat mong bilasan at kumpiskahin ang iyong 7 mortal na kaluluwa. Inihagis ni Ling sa kanya ang mga salitang iyon at umalis. Habang patuloy na hinahangaan ni Liu ang Qinghong Sword, hindi niya alam kung kailan niya mababayaran ang kabaitan ni Li Kings. Nang wala na siya sa paningin, binuksan ni Liu ang Basic Cultivation Book upang tingnan. Ang unang bahagi ay nagsalita tungkol sa iba't ibang mga kaharian. Lumabas na sa cultivation world na ito, ang mga tao ay nahahati sa 9 na pangunahing kaharian. Ang mga paunang kaharian ay kinabibilangan ng mas mababang 3 kaharian, ang gitnang 3 kaharian, at ang mas mataas na 3 kaharian. Ang pag-cultivate sa mas mababang 3 kaharian ay nagpapahintulot sa iyo na maunawaan ang kakayahan na pinuhin ang mga kaluluwa, kumpiskahin ang mga espiritu, at mang-alap ng essence na siyang mga bagay na kailangan ni Liu ngayon. Ang susunod na bahagi ay nagsalita tungkol sa kasaysayan ng Daoist sect na libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang cultivation world ay magulo pa rin na may 100 paaralan ng pag-iisip na nakikipagkumpetensya. Ang mga makapangyarihang nakatatanda noong panahong iyon ay nagsama-sama upang lumikha ng isang libro na tinatawag na Dao Canon. Ang Dao Canon na ito ay nahahati sa 2 bahagi, ang Outer Heavens at ang Inner Heavens. Ang Outer Heavens ay mas komplikado at may mas malalim na kaalaman ngunit malawak na kumalat at maaaring i-cultivate ng lahat. Samantala, ang Inner Heavens ay naglalaman ng bihirang kaalaman na hindi kailanman naipasa sa labas. Ngunit ang kaalaman sa Inner Heavens ay nagdadala ng tunay na kapangyarihan hanggat isinasama mo ito sa mga hand sales. Kahit na mahina ang iyong cultivation, maaari mo pa ring makuha ang langit at lupa at ilabas ang hindi kapani-pani walang malakas na puwersa. Binuklat ni Liu ang ilang higit pang mga pahina na naglalaman ng mga talaan ng ilang mga talisman na may espesyal na gamit. Mukhang binigyan siya ni Lianqing ng isang magandang libro. Ang mga talaan ay medyo komprehensibo. Ito ay para lang sa ilang kadahilanan na ang kanyang isip ay patuloy na natigil sa lihim na manual ng Devious Scripture. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi kailanman narinig ni Liu ang Dao Scripture, ngunit maaari siyang magbigkas ng ilang linya mula sa Dao De Jing. Ang dalawang ito ay magkaiba lang sa isang salita. Nagtataka kung iba ang nilalaman. Ayon sa libro, upang magtapon ng magical powers, kailangan mong gumamit ng magic power, pagkatapos ay bumuo ng mga hand sales at bigkasan ang mga incantations na nakatala sa inner chapters. Anong sinapian siya? Ginaya ni Liu yon ang mga hand sales sa libro, pagkatapos ay random na binigkas ang unang pangungusap ng Dao De Jing. Siyempre, hindi niya talaga inakala na ang Dao Scripture at ang Dao De Jing na alam niya ay may parehong nilalaman. Ngunit hindi niya inaasahan na ang aksyon na ito ay magiging ganoon kawalang ingat dahil sa sandaling binigkas niya ang unang salita, isang kidlat ang tumama ng diretsyo sa kanyang ulo. Agad na samuka si Liu ng isang bibig ng dugo. Ang kanyang kamalayan ay kumalat at bumagsak siya sa lupa, wala nang alam. Si Liang ay bumalik na sa Yanggu County Yamen noong panahong iyon. At para sa ilang kadahilanan biglang nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At sa ilang nayon sa Yanggi County, ang naglalakbay na Daoist priest na iyon ay nagulat din sa kulog kanina lang. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan ang langit. Ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Medyo malayo mula doon ay ang White Cloud Mountain kung saan ang ulap at ambon ay nakatago sa buong taon. Ang bundok ay mataas at malayo kaya ang mga ordinaryong tao ay halos hindi maaaring malaman na mayroong isang sekta sa pagiging secluded dito. Sa gitna mismo ng sekta ay isang malaking bell tower na tinatawag na Dao Bell.
Gayunpaman, ang dowbell na ito ay hindi kailanman tumunog noon, ngunit ngayon ay bumagsak ito ng malakas, nanginginig ang lahat. Ang tunog ng kampana ay sobrang lakas na ang mga ulap sa itaas ay kumalat sa lahat ng direksyon dahil dito. Ang dowbell ay tumunog ng walang dahilan. Mayroong malaking bagay na nangyari. Ang mga alagad ng sekta ay nagtipon sa tuktok ng White Cloud Mountain upang makipagkita sa pinuno ng sekta. Dahil sa bagay na ito, ang pinuno ng sekta ay malamang na hindi alam kung bakit tumunog ang dowbell, na laging tahimik, ngayon. Gayunpaman, alam niya na bukod pa doon, may iba pang bagay na patuloy na nanginginig. Ito ay ang sagradong artifact ng sekta at gayon din ang sagradong artifact ng Daoist School. Ang tanging natitirang pahina ng lihim na manual ng Dao Scripture. Ang bagay na ito ay talagang nagpagawa sa lahat ng mga alagad ng sekta ng umanga sa pagkamangha. Maging ang pinuno ng sekta ay nakikita ang eksenang ito sa unang pagkakataon. Hindi pa niya narinig ang nanginginig na Dao Scripture sa kanyang buhay, kaya hindi niya alam kung ito ay isang pagpapala o isang sakuna. Sa parehong oras, binuksan ni Liu Hanyan at Wanwan ang pinto at lumabas, tila nagpaplano na pumunta sa isang lugar. Hindi napansin ni Liu Hanyan, ngunit isinara lang ni Wanwan ang gate. Nang natuklasan niya ang isang tao na nakahiga sa lupa, ang taong iyon ay, syempre, si Liu Kura. Pagkatapos tamaan ng kidlat na iyon, inakala niyang hindi na siya mabubuhay pa. Sa kabutihang palad, si Miss Liu Hanyan ay isang taong puro boses at walang kagat. Kahit nakaraniwan siyang nakikipagtalo kay Liu nang makita niya itong walang malay sa harap ng kanyang bahay, dinala pa rin niya ito sa bahay para magpahinga at magpagaling at nag-imbita pa ng doktor para suriin siya ng maayos. Nang magising si Liu, nakita niya si Liu Hanyan na inuutusan si Wanwan na sundin ng doktor upang kumuha ng gamot at ang kanyang ulo ay tumitibok. Anong nangyari sa akin? Patuloy na kinukuskus ni Limua ang kanyang noo. Kakalabas lang namin at natagpuan ka naming walang malay doon, kaya pansamantala ka naming dinala sa loob at tinawagan ang doktor para sa iyo. Labis na nagpapasalamat si Liu. Kaya bumangon siya mula sa kama at yumuko ng malalim upang pasalamatan si Liu Hanyan. Patuloy niyang winuwagayway ang kanyang mga kamay. Ito ay isang maliit na bagay lang, hindi karapat-dapat banggitin. Huwag kang masyadong maging magalang, opisyal na Lene. Hindi ko maaaring tumayo lang at panuurin ang isang tao na mamatay. Nagbuntong hininga si Liu nang biglang sinabi ni Liu Han, ngunit ang dalawang puwit na ito ay nagpagawa sa kanyang puso na maghang sa balanse muli. Ang bayad sa medikal na pagsusuri at mga gastos sa gamot. Kahit na nagbayad ako para sa iyo ng maaga, ngayon nagising ka na, kailangan mo pa ring bayaran ito sa iyong sarili. Naramdaman ni Liu na na-stress siya sa tuwing may kinalaman ang pera. Ngunit dahil siya ang nagkasakit, hindi niya maaaring asahan na ang iba ay magbayad para sa kanya. Tinanong lang siya ni Liu Hanyan ng isang tansong barya para sa bayad sa konsultasyon. Lihim na tumawa si Liu sa kanyang sarili, iniisip na nakaligtas siya ng madali sa isang barya lang. Gayunpaman, nang banggitin niya ang gastos ng gamot, nagbigay ang babae ng isang nakakatakot na ngiti at nagsimulang baliw na magtap sa abacus na parang sinapian siya. Ang kabuoang gastos ng gamot ay 10 taels at 3 tansong barya. Isinasaalang-alang na ikaw ay may sakit, maaari kong i-round down ang pagbabago para sa iyo, kaya kailangan mo lang akong bayaran ng 10 taels. Naramdaman ni Liu na tinamaan siya ng kidlat. Ang kanyang buwanang sweldo ay 500 lamang. Saan siya kukuha ng 10 taels? Inakala ni Liu na mali ang narinig niya, kaya nauuto siya. Magkano? 10 taels. Muli na binigyang diin ni Liu Hanyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang bag ng gamot at ang race eta na inilagay niya lang para tingnan ni Liu. Narito ang detalyadong race eta. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta sa botika at magtanong. Kinuha ni Liu ang race eta. Noong una, inakala niyang sinusubukan siyang scam ni Liu Hanyan. Ngunit nang basahin niya ang mga bagay tulad ng 100 taong gulang na ginseng, 50 taong gulang na lingxi, top grade na deer velvet, at 70 taong gulang na heshewu, naintindihan niya kung bakit ang race eta na ito ay nagkakahalaga ng 10 taels. Mahigpit na hinawakan ni Liu ang race eta sa kanyang kamay. Gusto niyang magmura. Isang pakiramdam ng cap eta na parang isang diehard mo fan ang tumaas sa kanyang puso.
Gayunpaman, nang makita niya ang inosenteng mukha ni Liu Hannis, kailangang pigilan ni Liu ang kanyang galit. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mayaman na tanga lang na may magagandang intensyon, ngunit masamang pagpapatupad. Hindi niya siya masisisi. Miss Leo, wala akong ganoon karaming pilak ngayon, sabi ni Leo ng awkward na parang handa na siya para dito. Kinuha ni Luan yan ang papel at isang panulat at sinabi sa kanya na magsulat muna ng IOU. Ikaw ay isang opisyal ng Yamen. Hindi mo ako gagawan, di ba? Siyempre hindi, patuloy na inuulit ni Liu Kai ang mga salitang, siyempre, na may isang napakakalmado na ekspresyon. Ngunit sa totoo lang, umiiyak siya ng luha ng dugo sa kanyang puso. Pagkatapos umalis sa bahay ng pamilya Liu, dinala ni Liu ang race eta sa Botika, humihingi ng refund. Kahit na ang 10 tar prescription na ito ay talagang maaring eyebrow, hindi niya ito malulunok. Gayunpaman, pagkatapos suriin ito, ipinaalam sa kanya ng shopkeeper na wala siyang swerte. Lahat ng mga medicinal herbs sa race eta na ito ay nahalo na, kaya walang paraan upang ibalik ang mga ito. Panginoon ko, sa isang tahimik na umaga sa cottage ni Limo, maingat niyang inilagay ang talisman sa kanyang noo, isang malambot na ilaw ang nagmumula dito. Ang kanyang maliksi na mga kamay ay mabilis na nagsulat ng mga sinaunang karakter sa papel. Sa matinding konsentrasyon, nagsimulang mag-cast ng spell si Lai Musha. Ang maliit na bahay ay nagliwanag ng isang maliwanag na ilaw na puno ng isang mahiwagang aura. Tiningnan niya ang talisman sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kalmado. Ang Supreme Three Caverns Divine Incantation ay hindi pa ganap na na-transcribe. Ngunit sa ilang incantations na ito, dapat ay sapat na ito. Maingat na tiningnan ni Liu ang talisman sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay maalalahanin. Maingat niyang inilagay ang talisman sa kanyang bulsa. Kahit na ang talisman transfer na ito ay hindi epektibo, ito ay napakakapakipakinabang pa rin. Sa susunod, kailangan niyang humingi kay Tucker ng ilang higit pang mga talisman. Marahang bumantong hininga si Liu, nag-inat ng pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na i-record ang mga detalye kung paano ito gamitin kung sakaling mahulog siya sa isang biglaang koma muli. Kailangan din niyang maghanda ng ilang reserba para sa hinaharap. Isang biglaang ideya ang kumislap sa kanyang isip, na nagpagawa sa mga mata ni Leo na magliwanag ng pag-asa. Naalala niya ang maliit na batang babae na si Wanwan sa tabi ng pinto. Ang isang malalayong kamag-anak ay hindi kasing ganda ng isang malapit na kapitbahay, di ba? Ang mata ko na maliit na batang babae na iyon sa tabi ng pinto. Ngumiti si Leo ng mapaglaro, na parang may pinaplano siyang isang bagay na kawili-wili. Isang dalubhasang kamay ang nagwisik ng asin. Ang maliliit na puting butil ay bumabagsak ng pantay-pantay, na lumilikha ng isang mesla na manipis na layer sa ibabaw. Ang aroma ng perpektong inihaw na karne ay kumalat sa lahat ng dako, na halo-halong may isang pahiwatig ng usok, na nagpapasigla sa bawat pakiramdam. Si Liu, sa anyo ng isang magkakatay, ay patuloy na nanghihikayat ng mga customer sa isang nakakaakit na tono. Ang mayamang aroma ay sobrang nakakaakit na kahit siya ay halos hindi makapigil. Hindi kalayuan, ang maliit na si Wan ay hindi sinasadyang huminto. Ang kanyang mga bilog na mata ay bumaling sa mabangong usok at nilunok niya ng mausisa. Kumuha si Wanwan ng isang malalim na paglanghap, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaguluhan. Agad niyang nakilala ang masarap na amoy ng inihaw na karne na mahal niya. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag nang napagtanto niya na ang pinagmulan ng nakakatuwang amoy ay pagkain. Agad na tumakbo si Wanwan patungo sa barbecue stall, ang kanyang mga bilog na mata ay puno ng kaguluhan. Mabilis na napansin ni Liu ang maliit na batang babae na nagtatago sa likod ng isang sulok sa malapit. Ang kanyang mga mata ay lihim na nag-oobserba sa barbecue stall. Ang mga mata ni Wanwan ay puno pa rin ng pananabik, patuloy na nakatitig sa mainit na mga skewer. Isang masayang ngiti ang kumalat sa mukha ni Liu nang makita niya ang kanyang kaibig-ibig, matako na ekspresyon. Kumain ka na ba? Malungkot na umiling ang maliit na batang babae. Ang kanyang mga mata ay nakadikit pa rin sa karne. Tumawa si Liu at mabilis na sinabing, kung gayon, halika dito at kumuha ka ng kaunti. Agad na nagliwanag ang mukha ni Wanwan, at masaya siyang pumayag, ang kanyang ekspresyon ay nagniningning,
na parang nabuhay siya muli. Pinanood ni Limo si Wanwan nang inunguya ang mga scorer ng may kasiyahan. Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong, ilang taon ka na ngayong taon? Sumagot si Wanwan habang kumakain na siya ay 16 na taong gulang. Tumanggo siya ng bahagya at nagpatuloy na magtanong tungkol sa kung saan siya nakatira. Hindi naaalala ng malinaw ni Wanwan. Sinabi lang niya na nagsimula siyang sumunod at maglingkod sa kanyang young mistress simula noong siya ay 5 o 6 na taong gulang pa lang. Tila hindi mahanap ni Lemuni ang impormasyon na inaasahan niya. Ngumiti siya ng bahagya at mabilis na tumayo, tumitingin kay Wanwan na may mabait na mga mata. Kumain ka muna. Hindi nakalimutan ni Leo na utusan siya. Kung may mangyari sa akin mamaya, pumunta ka sa Yamen at hanapin si Leonching, ang babaeng iyon. Huminto si Wanwan sa pagmuya, ang kanyang mukha ay puno ng mga tanong. Ipinaliwanag ni Limo ang sitwasyon ng malabo, ngunit tila hindi masyadong binigyang pansin ni Wanwan. Ang langit sa itaas ay malawak at ang mga ulap ay dahan-daw ang gumagalaw, na lumilikha ng isang mapayapa at malawak na eksena. Umupo si Limo at mabilis na nag-focus sa kung anong kailangan niyang gawin. Ang Divine Power Hand Seals ay masalimuot, nangangailangan ng 2 o higit pang hand seals na pagsamahin para sa pagpapatupad. Ang mga Daos techniques ay isang uri ng hand seal na binubuo ng 36 seals. Binuklat niya ang maliwanag na libro sa harap niya, 36 na pagkakataon, kaya niya ito. Nagsimulang mag-cast ng spell si Limo. Langit at lupa ng walang hanggan. Hiniram ni Kianon ang batas. Ang batas ay sumusunod sa puso na patuloy na nagbabago. Ngunit tila ang spell na ito ay hindi epektibo at hindi maaaring i-activate gaya ng inaasahan. Walang pagod na sinubukan ni Liu na mag-cast ng spell, ngunit ang bawat pagtatangka ay nagtatapos sa pagkabigo. Ang pawis ay tumitibok sa kanyang noo at hinihingal siya dahil sa pagkapagod ng kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa libro sa kanyang kamay, at naisip niya sa kanyang sarili, baka nagkamali ako sa isang lugar. Tumigil ang mga mata ni Linggu sa isang kakaibang pangalan. Simulan ang seal. Sa pagkakataong ito, wala siyang anumang problema. Mabilis na binuo ni Liu ang seal ayon sa imahe sa libro, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng maliksi, ang bawat paggalaw ay makinis. Ang bawat linya ng seal incantation na ito ay tumpak, at ang konsentrasyon ni Liek ay naging mas mataas at mas mataas, na parang kumukonekta siya sa isang hindi nakikitang pinagmulan ng kapangyarihan. Sa sandaling natapos ang hand seal, biglang nag-fluctuate ang malinaw na langit. Ang mga madilim na ulap ay nagtipon mula sa wala, na hinaharangan ng sikat ng araw. At umalangaw ang kulog. Ang mga maliwanag na kidlat ay bumalis sa kapaligiran, na nagpaparamdam sa nakapalibot na espasyo na mas mabigat at mas tense kaysa dati. Isang matinding kidlat ang biglang tumama ng diretsyo kay Liu, na nagulat sa kanya. Walang oras si Liu para mag-react, at ang kanyang buong katawan ay tinamaan ng husto. Hindi ito kinaya ng katawan ni Lius, at mabilis siyang bumagsak na walang malay sa lupa. Si Wanwan ay malapit nang ilagay ang masarap na inihaw na karne sa kanyang bibig. Biglang napagtanto na may mali, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Liu. Ibinato ni Wanwan ang karne sa isang gulat at nagmadali sa kanyang tabi. Sa pagkakita kay Liu Niyu na nakahiga ng walang galaw sa lupa, baliw siyang tumawag sa kanya, ngunit hindi pa rin siya nagising. Young mistress, ito ay masama. Si Liu ni Ganji ay nahimatay muli. Biglang tumakbo si Lu Hanyan, ang kanyang mukha ay puno ng nalilitong pag-aalala. Mabilis siyang pumunta kay Wan at Liu, balisang nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Nang hindi naghihintay kay Wanwan na sumagot, agad na. Inutusan ni Liu Hanyan si Wanwan na mabilis na maghanap ng doktor. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagising si Liu, ang kanyang mukha ay kasing puti ng multo, na nagpagulat sa kanilang dalawa hanggang sa kamatayan. Nang inig siya habang tinitingnan si Liu Hanyan, sinusubukan na tiyakin siya sa isang mahinang boses. Wala na akong problema, ako ay bumangon na, hindi na kailangan ng doktor. Sinubukan niyang tumayo upang patunayan ang kanyang mga salita, ngunit patuloy na nanginginig ang kanyang katawan nang hindi makontrol. Sa kanyang puso, bumantong hininga si Liu. Isa pang pagbisita sa doktor. Kailangan kong ibenta ang aking sarili para bayaran ito. Tiningnan siya ni Liu Hanyan ng may pag-aalala, ang kanyang madilim na mga mata ay puno ng 1,000,000 tanong.
Ang tingin ni Limas ay hindi sinasadyang bumagsak sa kanya at napansin niya ang isang mahinang puting glow sa paligid ni Liu Hania. Medyo nagulat siya. Isang kakaibang pag-iisip ang lumabas. Ang 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Pula ay galit, gray ay galit, asul ay takot, itim ay masama, walang kulay ay pag-ibig, dilaw ay pagnanasa. Kaya ano ang puti? Si Liu Hanian at Lemo ay tumayo sa harap ng bahay. Ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umaalis sa kanya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Maaari ba? Nagdurusa ka ba sa isang hindi magamot na sakit? Bahagyang umatras si Liu, ang kanyang mga mata ay nagmamadali, hindi alam kung paano sisigat. Naramdaman niya ito, maaari bang naawa siya sa akin? Ang pag-iisip na iyon ay nagpagalaw ng isang bagay sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos ay isang biglaang ideya ang lumabas sa kanyang ulo. Inabot ni Liu na parang hindi sinasadya, sinisipsip ang mahinang puting usok na nakapalibot sa kanya. Anong magandang pagkakataon? Bahagyang umubo si Liu, ang kanyang katawan ay nagsisimulang maging mahina at gustong bumagsak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan habang tinitingnan niya si Liu Hanian. Maging ito, napansin mo, hindi ko talaga maitago ang anumang bagay. Sa pagkarinig nito, sumakit ang puso ni Liu Han, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-aalala. Tiningnan ni Liu Ka ang malayo, ang kanyang boses ay malungkot. Mayroon na lang akong kalahating taon na natitira para mabuhay sa pinakamahusay. Mabilis niya siyang tiniyak. Malinaw na sinabi ng doktor na ang iyong pulso ay matatag at ang iyong katawan ay ganap na malusog. Umiling si Liu, mas lalo pang nalungkot. Ikaw ay malusog, ngunit nahimiti ako ng 2 beses sa isang araw. Ako ay pagod at hindi makabangon araw-araw. Ako ay masakit at hindi makatulog sa buong gabi at hindi ako makabangon mula sa kama sa umaga. Agad na nagsisi si Liu Hanian. Pasensya na, hindi ko ito ginawa ng sinasadya kahapon. Bumantong hininga si Liu, ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa. Ang bawat tao ay may araw na mamatay, at nakita ko na itong darating matagal na parang naaalala ang isang bagay. Tiningnan niya siya ng seryoso, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit huwag kang mag-alala, bago ako mamatay, tiyak na babayaran ko ang 10 taels ng pilak na utang ko sa iyo. Nagulat si Liu Hanian. Bahagyang namula ang kanyang mukha at pagkatapos ay sinabi niya ng mahiyain. Sa totoo lang, sinadya kong gamitin ng doktor ang mga mamahaling medicinal materials, kaya ito ay nagkakahalaga ng 10 taels ng pilak. Ngumiti siya ng marahan, sinasabing ng marahan na hindi talaga kailangan para bayaran ni Liu ang halaga na iyon ng pera. Lumingon si Liu Hanian at hinayla ang kamay ni Wanwan, umalis ng mabilis nang walang sinasabi pang iba. Ngunit bago umalis, hindi pa rin niya maiwasang lumingon sa kanya. Kung mayroon kang anumang mga paghihirap sa hinaharap, pumunta ka lang sa akin. Susubukan ko ang aking makakaya upang tulungan ka. Pinanood ni Liu ang kanyang retreating figure, hindi makapaniwala na niloko lang niya si Liu Hanian ng ganoon kadali. Sa kanyang puso, naisip niya, nagtataka ako kung haharapin ko ang anumang paghihiganti sa hinaharap. Mabilis na inimpake ni Liu ang kanyang mga bagay, umaasa sa kanyang puso na hindi siya makakatagpo ng anumang paghihiganti. Isang ngiti ang dahan-daw ang lumitaw sa mga labi ni Liu. Mukhang ang Daoist Classic na ito ay talagang maaaring gamitin, lihim niyang kinakalkula. Ngayon, subukan nating lumikha ng ilang 9-character mantras. 3 araw ang dahan-daw ang lumipas at ang mga puting ulap ay dahan-daw ang gumagalaw sa asul na langit. Sa tuktok ng sagradong bundok, kung saan ang mga ulap at ambon ay nakapalibot sa tuktok at ang hangin sa bundok ay umuugong, isang grupo ng mga cultivators ang nagtipon, bawat isa ay nakaupo ng cross-legged, nag-cultivate ng magkasama. Umupo sila sa isang bilog sa paligid ng isang malaking sinaunang kampana. Ang kanilang mga mata ay kalmado, nakatuon ng husto sa paggabay sa kanilang panloob na enerhiya. Ang sinaunang bronze bell ay dahan-daw ang gumagalaw sa hangin, naglalabas ng malinaw at resonant na mga tunog na umalangaw sa buong tahimik na espasyo. Ngunit biglang ang banayad na tunog ng kampana ay naging malakas, tumutunog ng paulit-ulit na parang nagbabala sa isang bagay na malapit ng mangyari. Ang tunog ay kumalat na parang isang bagyo na pumupunit sa mapayapang kapaligiran, na nagpagawa sa langit at lupa na manginig. Ang mga cultivators na nakaupo pinakamalapit sa kampana ay marahas na nanginginig at nagpupumilit na panatilihin ang kanilang composure.
Isang tingin ng pagkalito ang dahan-daang lumitaw sa mga mata ng lahat habang tinitingnan nila ang isa't isa ng mausisa. Sa loob lamang ng 3 araw, tumunog ang kampana ng 18 beses, isang bagay na hindi kailanman nangyari noon. May nagsimulang magduda, ang kanilang boses ay puno ng pag-aalala. Baka naman sira na ang kampana. Kumalat ang mga bulong sa lahat ng dako habang nag-iisip ang lahat. Ngunit pagkatapos ay dahan-daw ang nagpapatatag ang tunog ng kampana at bumalik ang espasyo sa orihinal nitong katahimikan. Sa tanging banayad na hangin na dumadaan, huminga ang lahat ng maluwag, mabilis na pinakalma ang kanilang mga isip at patuloy na nag-focus sa cultivation. Ngunit sa sandaling ang lahat ay pumapasok sa isang meditative state, ang kampana ay bahagyang gumalaw muli. Tumunog muli ang tunog, malinaw ngunit nakakatakot. Agad na nagulat ang buong grupo, ang kanilang mga mata ay malawak sa pagkabigla at hindi mapakali. Hindi pwede, tumutunog na naman. Si Liu ay nakaupo sa kanyang bahay, nakatuon sa cultivation. Sa harap niya ay 2 magkasalungat na agos ng kidlat, pagmamahal at puot. Maingat na ginabayan ni Liu ang mga ito, dahan-daang nararamdaman ang enerhiya ng 2 agos ng kidlat. Sa labas, nagsimulang gumapang ang isang masa ng mga itim na baging, kumakalat at bumabalot sa lahat ng bagay. Ang masamang enerhiya ay mabilis na kumalat sa pintuan papunta sa bahay. Ang pulse areas sa pulso ni Liu ay biglang nagliwanag na parang nagbabala sa kanya ng isang bagay. Ang espada na inilagay sa tabi niya ay bahagyang nanginginig din, na parang na-agitate ng masamang enerhiya na naruroon. Dahan-daang binuksan ni Liu ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay matalim ngunit puno ng katahimikan. Sa harap niya, isang makapal na ulap ng itim na usok ang nagtitipon, na bumubuo ng malabong mga figure. Bahagyang kumunat ang noo ni Liu, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa umiikot na itim na usok. Napagtanto na may isang bagay na hindi tama, ang itim na usok ay umikot at nagtipon, lumalaki ng mas malaki, tulad ng isang masamang bagyo, mula mismo sa harap ng mga mata ni Limo. Mula sa loob ng maulap na usok, isang kasuklam-suklam na mukha ang dahan-daang lumabas, na may suot na nakakapanindig balahibo at nakakatakot na ngiti. Ang mga mata ng maliit na demonyo ay kasing pula ng hellfire, ang kanyang mahabang dila ay nakausli, at isang multo na tawa ang umalangaw-ngaw. Sa wakas ay natagpuan din kita. Ang usok ay nag-shift, nagbubunyag ng isang payat, baluktot na katawan. Binigyang diin niya ang bawat salita. 3 araw, nawalan siya ng kontrol, patuloy na masaya. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng 3 araw para sa akin? Hinawakan ng maliit na demonyo ang kanyang ulo at umugang ng baliw, ang kanyang hitsura ay pumipilipot sa sakit. Ang kanyang mukha ay kumaibot, na nagbubunyag ng matinding galit. Ang demonyong monghe na iyon. Kailangan kong makasama siya sa loob ng 3 buong araw. Ang maliit na demonyo ay nasa matinding sakit habang naaalala niya ang pagpapahirap ng 3 araw na iyon. Ito ay lubos na kakilakilabot. Patuloy siyang umuungol, ang kanyang boses ay puno ng puot. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na iyon? Ngunit walang pakialam si Laimash sa kung ano ang pinagdaanan niya. Tumingin ang maliit na demonyo, ang kanyang pulang mga mata ay nakatitig ng husto kay Liu. Sa kabutihang palad, ang aking cultivation ay Samira, at sinamantala ko ang kawalang ingat ng monghe upang makatakas. Inunat niya ang kanyang mahaba, kakaibang braso, ang kanyang boses, ngunit puno ng pagnanais na pumatay, patuloy na nagrereklamo na si Liu ang naging sanhi ng ganoong bagay na mangyari sa kanya. Sumigaw ang maliit na demonyo, lumulundag ng diretso patungo kay Liu, ang kanyang multo na figure ay parang isang nabubuhay na bangungot. Ngayong gabi, tiyak na lalamunan ko ang iyong kaluluwa. Inatake niya nang may lahat ng kanyang galit at puot. Ngayon, ang monghe na iyon ay hindi ka na mailigtas, at hindi rin ang magagawa iyan. Ang string ng mga prayer beads sa kamay ni Liu ay biglang naglabas ng isang napakatalim na ilaw, na lumalakas ng mas malakas. Ang espada na inilagay sa tabi niya ay marahas ding nag-vibrate, na parang nagre-react sa ilang hindi nakikitang kapangyarihan. Si Limu ay nakaupo pa rin doon, ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang ekspresyon ay payapa, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng maliksi, na nakatuon ang lahat ng kanyang atensyon sa pagbuo ng isang handsail. Isang malaking kapangyarihan ang dahan-daw ang nagtipon sa paligid niya, na ginagawang nakakabingi at puno ng presyon ng hangin sa silid. Biglang bumukas ang mga mata ni Liu,
nakatitig ng diretso sa maliit na demonyo. Sa sandaling iyon, mula sa madilim na langit, isang nakasisilaw na kidlat ang bumaba ng may nakakatakot na bilis. Ang kidlat ay tumama ng diretso sa tabi ng maliit na demonyo, na pinupunit ang lupa sa tabi mismo niya. Ang maliit na demonyo, na nagwawala sa kabagsikan, ay agad na lumingon. Ang kanyang mukha ay nag-shift mula sa sorpresa patungo sa matinding takot nang makita niya ang napakalaking kapangyarihan. Sumabog si Liu sa tawa, ang kanyang umalingaw na tawa ay nagpagawa sa buhok ng maliit na demonyo na tumayo sa dulo. Nagkunwari siyang nagsisisi sa pagkami sa target muli. Ang maliit na demonyo ay nagpanik, ang pawis ay bumubuhos sa kanyang mukha, ang kanyang mga binti ay nanginginig ng hindi makontrol. Alam na ang lakas ni Liu ay malayo sa kanyang liga, mabilis siyang nagbago ng tono. Sa isang kisap mata, siya ay nakaupo sa lupa. Isang tingin ng matinding pagiging alipin ang nakapalitade sa kanyang mukha, na nagmamakaawa kay Liu na kunin ang kanyang buhay. Si Xiaoy ay nagbigay ng isang pilit na tawa. Nagkamali ako sa iyo para sa ibang tao. Nang hindi naghihintay ng anumang reaksyon mula kay Liu, agad siyang yumuko ng malalim, nagmadaling umalis, at umalis ng may matinding paggalang. Tumakas si Xiaoy sa pinto ng may bilis ng kidlat, hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman na mag-react. At sa isang kisap mata, siya ay nawala ng walang bakas, na parang walang nangyari. Ngumiti si Liu, ang kanyang mga mata ay puno ng pagninilay. Mabilis siyang tumakbo. Sige, pakakawalan muna kita. Naglakad si Liu sa kung saan tumama ang kidlat. Linbing Gao Jilin Chiinang. Isang salita lang, at ang kapangyarihan ay napakalaki na. Ang natitirang mga salita ay dapat na mas nakakabigla pa. Yumuko siya, ang kanyang palad ay bahagyang nag-brush sa ibabaw, sinisipsap ang natitirang enerhiya. Ang mga mata ni Liu ay kumikinang habang iniisip niya kung ano ang nangyari lang. Ang vengeful spirit na ito ay talagang nag-develop ng fear king dahil sa takot. Anong hindi inaasahang ani? Tumayo siya ng tuwid, isang tingin ng kasiyahan ang nasa kanyang mukha. Sa ngayon, ang pagkuha ng 7 pawn souls ay ang pinakamataas na prioridad. Huminga ng malalim si Liu at nag-inat na parang natanggalan siya ng isang malaking pasanin. Tila naaalala niya na ang katawan ni Zhang Xuans ay dapat na nakabawi na ngayon. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang dapat ko siyang bisitahin bukas. Ngunit sa puso ni Liu, isang bagong plano ang malinaw na nakabalangkas na. Sa opisina ng Yangzhou County, sa isang matibay at solemn na nasilid, hindi tumayo sa seremonya si Liu at marahan na itinulak ang pinto. Mabilis na nakita ng kanyang mga mata si Jiang Shan na tahimik na nakaupo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkapagod. Naglakad si Liu at marahan na tinapik si Zhang Shan sa balikat. Zhang Shan, anong ginagawa mo na nakaupo dito na tulala? Nagulat si Zhang Shan, nakilala na si Liu Yun, at ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag. Mabilis niyang hinawakan ang mga balikat ni Liu. Isang maliwanag na ngiti sa kanyang mga labi. Maaga pa, magsugal tayo sa paligid. Doblehin ang taya. Nagbigay ng isang pilit na tawa si Liu. Nararamdaman na medyo nahihiya sa loob dahil sinusubukan pa rin niyang malaman kung paano dalhin ang gusto niyang sabihin. Ngunit sa pagkakita sa sigasig ni Zhang Zan, nagpa siyang sumama dito at itinama ang kanyang mga damit. Mabilis na umupo si Liu, tinatanggap ang imbitasyon ni Zhang Zan dahil mayroon siyang ilang libreng oras. Sige, maglaro tayo. Bigla, ang mga guhitan ng pulang kidlat ay lumitaw mula sa wala, kumikislap sa espasyo. Naging mas marami sila, kumakalat sa buong silid, na lumilikha ng isang tense at nagbabanta na kapaligiran. Umangat ang ulo ni Jiang Shan at umungol. Bakit ang pagsusugal sa iyo ay nakakapagod? Ang kanyang mga mata ay madilim, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkapagod. Wala akong lakas sa gabi. Ang asawa sa bahay ay naghihinala na mayroon akong ibang babae sa labas. Bigla, ang pinto ay bumukas ng may malakas na bang na pumutol sa katahimikan. Pareho silang lumingon, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala upang makita kung ano ang nangyayari. Si Lee ay tumakbo mula sa labas, ang kanyang mukha ay puno ng panik. Tumigil na kayo sa paglalaro. Sumama kayo sa akin ng mabilis. May nangyari. Mabilis na umalis ang grupo sa isang nagmamadaling bilis, hindi nakalimutang magbigay daan para sa mga tao sa paligid nila,
na nagpagawa sa lahat sa paligid nila na hindi maiwasang bigyang pansin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-usisa na halo-halong may pag-aalala na sumusunod sa kanila. Ang lahat ay mausisa, nagtataka kung saan nagmamadali ang mga opisyal na ito. Hindi maiwasang magtaka ni Liu, lumingon upang tanungin si Li, anong nangyari na ganoon ka-urgent. Umiling si Li habang tumatakbo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halatang pagkalito. Hindi sinabi ni Hansh, sinabi lang niya sa akin na tawagin kayong mga lalaki. Hindi rin niya nakalimutang paalalahanan, pumunta kayo ng mabilis patungo sa Bayon Mountain. Ang Hansh na iyon ay medyo matigas na puwit. Tandaan na bantayan ang inyong mga salita. Si Liu, Jiang, Shan, at Li ay tumakbo upang makita ang tatlong tao na nakatayo sa harap ng gate, kasama si Han Xin, na mula sa parehong sekta bilang pinuno at kasalukuyang nagtatrabaho sa opisina ng county. Humihingal si Limo, tumitingin at nag-iisip. Karamihan sa mga cultivators na ito ay mula sa mga sikat na sekta, at pumasok sila sa opisina ng county para lang sa karanasan. Tinitigan niya si Han, na nakatayo ng buong pagmamalaki sa harap niya. Agad na napagtanto ni Lai Muko na ito ay maaaring hindi isang normal na kaso, at lihim siyang masaya. Baka makakuha tayo ng mas maraming 7 emosyon at 6 na pagnanasa na kapangyarihan. Habang papalapit ang tatlo, lahat sila ay yumuko at inihayag ang kanilang mga pangalan ng sabay-sabay. Hindi sinuklian ni Hanji ang pagbati, ngunit kumunat lang ang noo, ang kanyang boses ay puno ng pagka-urgent. Bilasan ninyo, kayo na lang ang natitira. Pagkatapos ay nagmarcha ang buong crew sa loob, na mukhang lahat ay mayabang at determinado. Agad na bamulong si Li kay Liu. Agad na pinatahimik siya ni Liu. Sinasabi sa kanya na huwag magdulot ng anumang gulo. Bago pa man nila malaman, dumating sila sa lugar ng pamilya Zhou kung saan ang kapaligiran ay nagiging talagang tense. Si Han Jin, na nangunguna, ay inutusan ng kanyang mga tagasunod na lumapit at kumatok sa pinto. Ang mga alipors na tumatanggap ng utos ay nagmadali upang kumatok at ipaalam sa pinuno ng pamilya Zhao. Ngunit sa sandaling hinawakan ng kanyang kamay ang pinto, ito ay bumukas. Isang magulo na eksena ang lumabas sa harap ng kanilang mga mata. 12-12 ng mga tao mula sa loob ng mansyon, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Isang marahas na naghahanap na alipin ang kamakaway ng Wallis na parang baliw, na parang tinataboy ang isang tao palayo. Bubuladyan ko ang mga mata ng aso mo. Paano ka nang ahas na scam ang pamilya ko na Zhao? Patuloy siyang sumisigaw ng may galit. Sa susunod na makita kita, babuliin ko ang mga binti ng aso mo. Sa sandaling nawawalan siya ng kontrol, isang mahigpit na boses ang umalangaw mula sa likod. Ikaw ba ang nagulat ng insidente? Tumalon ang alipin, lumingon ng may nalilitong tingin. Sino kayong mga tao? Tinaas ni Hansh ang kanyang kilay, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi ba makikita ng mga mata ng aso mo ang opisyal na uniforme na ito? Sa pagkarinig nito, agad na bumagsak ang mukha ng alipin, na uutol. Hindi makapagsalita, ang kanyang saloobin ay gumawa ng isang kumpletong 180. Mula sa mabagsik patungo sa pagiging alipin, ang mga mata ng aba na ito ay nabigo na makilala ang Mount Tai. Patawarin mo ako, mabilis siyang yumuko, inaanyayahan si Han sa mansyon, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at panunuyo. Si Liu at ang kanyang dalawang kasama ay mabilis ding sumunod sa likod ni Han. Agad na itinaas ng alipin ang kanyang kamay upang pigilan sila. Hindi niya pinaplano na hayaan ang sinuman na pumasok sa pamilya Gerchao. Ang kanyang dating submissive na mukha ay agad na naging mayabang. Maghintay kayo dito. Lumingon siya at umalis, iniiwan ang tatlo na nakatayo sa harap ng gate. Bumulong si Zhang Shan, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay namumula na parang malapit na siyang sumabog. Hindi napigilan ang kanyang galit, nagreklamo siya. Ngayon na ang mga pamilya Zhao ay umakyat upang maging county magistrate, kumikilos sila ng mayabang. Pagkatapos ay siniko ni Zhang Shan si Lea, ang kanyang boses ay puno ng panlilinlang. Paano kung magsakripisyo ka para sa koponan? Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkalkula. Kunin mo ang mga dalaga ng county magistrate na pumunta dito at papamunuan niya tayo sa loob. Agad na tumanggi si Lini, ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi siya interesado sa ideya na iyon. Hindi pinansin ni Linggo ang pakikipagtalo ng kanyang kasama.
Binaba niya ang kanyang boses upang magtanong. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa pamilya Joe. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa karamihan ang tumingin sa paligid at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang lalaki na iyon ay bumulong sa tainga ni Limas ng may katiyakan. Ang young master ng pamilya Joe ay sinapian. Sa sandaling umalis ang mga salita sa kanyang bibig, sumigaw si Zhang Shan sa sorpresa. Ang mga tao sa paligid nila ay nagpanik, mabilis na sinenyasan siya na tumahimik. Pagkatapos ay isinalaysay niya, malapit na ang kasal sa pagitan niya at ng anak na babae ng county magistrate. Ang bagay na ito ay dapat nahawakan ng maingat. Ang county magistrate ang dapat sisihin. Si Zhang Xuangziling ay nagbibigay din ng malaking kahalagahan sa bagay na ito. Ang kanyang mga mata ay tumingin patungo sa gate ng mansyon. Isang figure ang lumabas. Lumalabas si Head Constable Han. Dahan-daang lumabas si Han Jie, mukhang marangal pa rin. Kasunod sa likod niya ay si Zhou Yong, isang payat at haggard na figure na sinusuportahan ng dalawang nakatatanda, marahil ang kanyang mga magulang. Ang mukha ni Zhou Yangs ay walang buhay, ang kanyang mga mata ay walang laman, at ang kanyang katawan ay sobrang mahina, tila wala siyang buhay na natitira sa kanya. Tumalon siya, ang kanyang mga mata ay malawak, hindi makapaniwala sa eksena sa harap niya. Naalala niya ang nakaraan. Nakilala ko siya sa daan noon. Hindi siya ganito noon. Si Liu ay tahimik, ang kanyang tingin ay nakatuon sa payat na figure ni Xiaoyong. Ang mga imahe ay kumislap sa kanyang isipan. Mga sipi mula sa libro ng lumang geyser. Isang naninilaw na pahina ang lumitaw sa memorya ni Liu na binanggit na ang mga tao ay may tatlong kaluluwa. Ang Taiwang, ang Xuangling, at ang Yuleng. Tiningnan niya ang katawan ni Zoyangs. Ang pag-alis ng Taiwang sa katawan ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kamalayan. Ang pag-alis ng Xuangling ay nagpagawa sa isang tao na maging hanggal, at ang pagkawala ng ikatlong kaluluwa, ang Yuling, ay nagpagawa sa kanila na mawala ng interes sa lahat ng bagay. Tahimik na nagtapos si Limo na nawala ang kanyang pangalawang kaluluwa, ang Xuangiling. Tahimik na pinanood ng tatlo ang eksena na nagaganap sa courtyard. Tahimik na pinanood ni Hanji si Xiaoyong, nang umiti ng hanggal, at lumalapit ng mas malapit. Pagkatapos mag-isip sa loob ng isang sandali, kumunat ang noo niya, itinaas ang kanyang kamay, at sinabi sa isang tao na dalhin sa kanya ang siniabar at isang calligraphy brush. Pagkaraan ng isang sandali, may isang taong magalang na nagdala ng isang tray kasama ang mga item. Kinuha ni Hanshi ang calligraphy brush. Marahan niyang pinindot ang dulo ng brush sa tray ng cinnabar upang pantay na balutin ang mga bristles. Lumingon si Zhang Shan upang bumulong kay Liu, na nanunood ng gusto na ang kanyang mga braso ay nakakross. Nagsisimula ng gumuhit ng mga talisman si Hanji doon. Inililipat niya ang dulo ng brush na mas malapit sa noo ni Zoyongs na masaya pa ring nakakakilig at nagsimulang magsulat ng mga karakter sa hangin. Pagkatapos niyang matapos magsulat sa kanyang noo, biglang lumitaw ang ilang mga karakter, na naglalabas ng isang nakasisilaw na ilaw. Sa sandaling ito, matinding nag-concentrate si Hanj, ang kanyang mukha ay seryoso, at pinagsama ang kanyang mga kamay, sumisigaw na, buksan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay ng mataas at sumigaw ng 3 beses. Wandering Soul, bumalik, si Xiaoyong, sa pagkakita nito, ay sabik na kinopya siya, tumatawa ng malakas at gumagawa ng mga walang katuturan na ingay. Sa ilalim ng malinaw na kalangitan, ang malakas na sigaw ni Hans Haas ay umalangaw ng paulit-ulit, Soul Return. Xiaoyong Soul Return. Sa kabilang banda, pinuri ni Zhang Zan ng may paghanga. Gaya ng inaasahan sa isang cultivator, nag-chanting ng spells nang hindi na kailangang huminga. Sa pagkarinig nito, binigyan lang siya ni Li at Liu ng isang walang imak na tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw siya hanggang sa siya ay pagod na, nanginginig, namamahala upang utalin ang isa pang pangungusap, bumalik ngayon. Kasama niyan, pagod na tinapik ni Hanji ang kanyang noo at bumantong hininga. Ang ama ni Xiaoyongs, sa pagkakita nito, ay balisang nagtanong, Immortal Master, ayos ka lang ba? Bigla, lumayo siya ng malakas, nauutal sa pagitan ng paghinga. Wala ito, medyo nahihilo lang ako, magiging maayos ako sa isang sandali. Ang kanyang pangalawang kaluluwa ay hindi pa nawawala. Kapag tinatawag ko ito, naramdaman ko ang pag-iral nito,
ngunit hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Si Hanji ay pinawisan at nagngangalit ang mga ngipin habang ipinapaliwanag niya. Ang mga magulang ni Jo Yongs ay agad na nagpanik, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa pagharap sa kanilang pagkabalisa, agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang tiyakin sila. Huwag kayong magpanik. Hinawakan ni Hanza ang kanyang ulo at itinuro, inuutusan ng dalawa sa kanila. Magdala kayo ng isang piraso ng dilaw na papel at ilang buhok ni Zoyangs ngayon. Pagkaraan ng isang sandali, ang mga item na hiniling niya, kasama ang siniabar at calligraphy brush mula noon, ay maayos na inayos sa stone table. Sa pagkakita na wala pa ring sapat na buhok, mahigpit na inilagay ni Hanj ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at sinabi sa kanila na dalhin ang buhok. Ang ina ay nagmamadaling humawak ng isang tray. Tumanggaw siya ng bahagya at inabot ang kanyang kamay. Maingat na kinurot ni Hanj ang isang bihirang hibla ng buhok mula sa tray. Lumingon siya at inunat ang kanyang braso, itinaas ang kanyang kamay, hinahawakan ang buhok, tinitingnan ito ng solemna. Bigla, isang maliit na apoy ang lumitaw mula sa wala, na sinusunog ang buhok. Sa isang kisap mata, ang buhok ay naging abo, bumabagsak habang nawala ang apoy. Ang abo ay tahimik na bumagsak ng diretsyo sa tray ng siniabar. Pagkatapos na ang abo at siniabar ay naghalo ng magkasama, masiglang isinawsaw ni Han ang calligraphy brush, na nagiging sanhi ng ilang siniabar na lumabas. Sa isang seryosong mukha, nag-focus siya sa kanyang chongja skills, mabilis na nagsusulat ng mga karakter sa dilaw na papel. Sa isang instant, isang talisman na may hindi maunawaan na mga simbolo ang natapos sa harap ng mga mata ng lahat. Si Liu, na nanunood sa mga aksyon ni Hanji sa buong oras, ay bulong-bulong ng walang laman. Ito ang introductory cultivation na nakatala sa loob. Immortal Finger Guidance Technique, bulalas niya sa pagkamangha, na parang naliwanagan. Doon, siya ay tahimik at mabilis na tinutupi ang talisman sa kanyang kamay sa ilang hindi makilala na hugis. Pagkatapos ay hinawakan ni Hanja ang nakatiklop na talisman, itinaas ang dalawang daliri ng isang kamay, at nag-chant. Mula sa kanyang dalawang daliri, isang stream ng ilaw na parang isang manipis na string ang lumitaw, kumukonekta sa kamay na humahawak sa talisman at bumabalot sa paligid nito. Sa pagkakita nito, ang tatlong lalaki ay nakatitig ng walang laman, hindi kumikislap ng isang mata, bulong-bulong ni Liu, nalilito, anong nangyayari dito? Sa sandaling ito, binuksan ni Hanj ang kanyang kamao, at ang talisman na nakatiklop sa hugis ng isang crane ay lumutang sa hangin sa itaas mismo ng kanyang kamay. Ito ay napapalibutan ng mga kakaibang agos ng asol na ilaw. Pagkaraan ng isang sandali, nawala ang ilaw. At ang paper crane ay dahan-daang lumipad sa hangin, patuloy na pumapalag ang mga pakpak, na gumagawa ng malambot na mga tunog ng pagsitsit. Pinananatili niya ang kanyang braso na nakaunat, ang kanyang mga mata ay sumusunod sa crane habang ito ay lumulutang, habang ang mga tao sa paligid niya ay tumangala sa pagkamangha at paggalang. Lumipad ito patungo sa bukas na gate at patuloy na pumapalag ang mga pakpak ng diretsyo sa labas. Sa puntong ito, ngumiti si Han at kinuyam ang kanyang kamao. Na parang sigurado, mukhang natagpuan na ang pangalawang kaluluwa ni Xiao Yong. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang tumakbo habang lumingon upang tawagin ang grupo ni Lius na sundin ang paper crane. Pinangunahan ni Han Xian ang grupo, nagmamadali pasulong na parang hangin, na mahigpit na sumusunod sa paper crane sa itaas. Sa lalong madaling panahon, dinala sila nito palabas ng gate ng mansyon at sa kagubatan sa labas. Ang grupo ay tumakbo ng mas malayo at mas malayo mula sa gate ng mansyon habang ang kalangitan ay malinaw pa rin. Pagkatapos ng ilang oras, ang kalangitan ay naging gabi. Tinakpan ng paglubog ng araw ang espasyo, ngunit ang paper crane ay patuloy pa ring pumapalag ang mga pakpak ng walang tigil. Hindi na kinaya ni Kang Shan, yumuko at ipinahinga ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Patuloy na sinasabi na ayaw na niyang habulin pa sa isang serye ng mabibigat na paghinga. Pagod na ako, hindi ko na alam kung gaano katagal pa ang gusto nitong lumipad. Sa pagkakita nito, parehong sumunod sina Liu at Li sa kanya upang magpahinga sa tabi ng sinaunang puno. Itinaas niya ang kanyang water skin at ininom ito na parang mamamatay siya sa uhaw. Bago lumipas ang ilang segundo, lumakad si Hanji na ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likod, sinasabi sa kanila na magmadali at sumunod ng mahigpit. Hindi na malayo,
Si Lyed, tumutulo ang pawis, ay hawak ang water skin, naghahanda na uminom, at nagpapaliwanag, lahat tayo ay mortal. Ang aming stamina ay hindi maaaring ihambing sa inyong mga cultivators. Habang siya ay nagsasalita, biglang may isang tao sa kabilang panig na itinuro at malakas na inihayag na ang paper crane ay huminto, na nagpagawa sa kanila na agad na tumangala. Sa pagkarinig nito, kinuskos ni Hanji ang kanyang baba ng maalalahanin, na parang naisip niya ang isang bagay na malamang na mangyari. Sa pag-iisip nito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Han. Kumunot ang noo niya ng may tensyon at sinabi sa isang malalim na boses, hindi maganda. Sa susunod na segundo, inikat niya ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang kamay, at malakas na nagbabala, lahat, mag-ingat kayo. Sa sandaling ito, biglang nagising si Liu ng may pagkabigla, na parang bagong gising siya mula sa isang panaginip. Sumulyap siya sa paligid. Ang biglaang katahimikan ay nagpagawa kay Liu na malito. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na ang espasyo sa paligid niya ay natatakpan ng isang makapal na fog. Ang lahat na kasama ni Liu, kasama sina Jiang Shan at Li, ay nawala. Lumingon siya, sinusubukan na tawagin ang kanilang mga pangalan ng malakas, ngunit walang saysay. Ang espasyo na kinatatayuan ni Liu ay nasa loob pa rin ng kagubatan, ngunit ito ay madilim na, at may isang lingering fog. Tila napagtanto niya ang isang bagay. Agad pagkatapos, si Liu, sa isang estado ng matinding tensyon, ay bumulong ng tatlong salita na may madilim na mukha. Illusion formation. Sumulyap si Liu sa paligid sa loob ng mahabang panahon, at sa wakas ay kinumpirma na ito ay talagang isang illusion formation. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinaas ang dalawang daliri, yumuko ang kanyang ulo, at nag-concentrate sa paggawa ng nabasa niya sa mga libro, na pinapalabas ang kanyang magical power sa kanyang mga mata. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.